Kabanata 1465 Ang walong bituing kaluluwa. Bahagyang tumanggo si Zephyr. Mas malalim na ngayon ang kanyang pag-unawa sa antas ng isang 9-star Elixir Grandmaster. Sa mundong ito, ang sinumang makarating sa antas na iyon ay hindi lamang isang dalubhasa sa pagpipino ng elixir. Sila ay mga halijing kayang yumanig sa buong mundo ng alchemy. Ang bawat elixir na kanilang nalilikha ay itinuturing na kayamanan. At dahil dito, hindi sila kailanman nagkukulang ng mga tagasunod. Mga eksperto. Mga makapangyarihang angkan. Maging ang mga pinuno ng malalaking puwersa ay handang makipagkaibigan sa kanila. Ngunit habang nag-iisip si Zephyr, biglang umalangaw-ngaw ang isang matandang tinig. Ikaw ba ang tumulong sa pagpipino ng 9-star Soul Gathering Peel? Tahimik na umikot si Lord Longyon. Unti-unting bumukas ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga tingin. Boom! Parang may isang hindi nakikitang bundok na bumagsak mula sa kalangitan. Isang napakalawak na enerhiya ng espiritu ang agad na bumalot kay Zephyr. Nanigas ang kanyang katawan. Nabigitan ang kanyang kaluluwa. Parang anumang sandali ay maaari siyang durugan ng pressure na iyon. Isang tingin lamang. Ngunit sapat na iyon upang maramdaman niya ang tunay na kapangyarihan ng isang 9-star Elixir Grandmaster. Napakabagsik. Napakalalim. At halos imposibleng sukatin. Sa sandaling iyon, lalo niyang naunawaan kung gaano kalakas ang kanyang dating guro sa nakaraang buhay. Habang siya ay patuloy na lumalakas, mas lalo niyang nakikita kung gaano kataas ang bundok na minsang kanyang tinatanaw. Ngunit wala siyang panahon upang magmuni-muni. Dahil sa harap ng napakalakas na pressure ni Lord Longyon, kumikilos na rin ang kanyang sariling kaluluwa. Sa loob ng kanyang espiritual na mundo, biglang nanginag ang dalawang soul crystal. Parang mga higanteng bituin na nagising mula sa mahabang pagkakatulog. BOOOOM. Isang napakalawak na alon ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang katawan. Direktang sinalubong nito ang espiritual na presyon ni Lord Longyon. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat ng nasa bulwagan. Naramdaman nila ang banggaan ng dalawang makapangyarihang kaluluwa. Ngunit ang mas ikinagulat nila ay nang makita nila ang tunay na antas ng enerhiya ni Zephyr. 8 bituin. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi sila makapaniwala. Hindi ito maaaring mangyari. Isang kabataang nasa 17 o 18 taong gulang lamang. Ngunit taglay na ang 8 bituing espiritual na lakas. Tahimik ang buong bulwagan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, parang sumasabog ang kanilang mga puso sa pagkabigla. Dahil alam nilang lahat ang ibig sabihin nito. Ang 8 bituing enerhiya ng espiritu ay hindi basta-basta nakakamit. Kahit ang maraming elder ng Alchemist Alliance ay hindi pa naka-rating sa antas na iyon. Ngunit ngayon, may isang binatang halos kakasimula pa lamang ng kanyang buhay ang nakatayo sa kanilang harapan. At taglay nito ang kapangyarihang pinapangarap ng hindi mabilang na alchemist. Sa kanilang mga mata, hindi na simpleng henyo si Zephyr. Isa siyang himala. At kung magpapatuloy ang kanyang paglago, ano kaya ang mararating niya pagkalipas ng 10 taon? Paano kung 20 taon? Paano kung walang makapigil sa kanyang pag-angat? Sa isip ng lahat, iisa lamang ang sagot. Kung walang mangyayaring sakuna, maaaring lumitaw ang isang bagong alamat. Isang nilalang na maaaring tumuntong sa antas ng 9-star Grandmaster. O higit pa roon, ang trono ng Elixir King. Ngunit habang namamangha ang lahat, nanatiling kalmado si Lord Longyon. Walang bakas ng pagkabigla sa kanyang mukha. Para bang may mas mahalaga pa siyang nakita sa loob ng kaluluwa ni Zephyr. At doon nagsimulang kabahan ang mga elder. Ano ba talaga ang natuklasan ni Lord Longyon? At bakit tila may lihim na nakatago sa katawan ni Zephyr na hindi nakikita ng iba? Ang 8 bituing enerhiya ba ang tunay na dahilan ng kanyang pagkagulat? O may mas nakakatakot pang kapangyarihang nakasilid sa loob ni Zephyr? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1466 Ang pagsisimula ng alamat. Sa sandaling iyon, ganap nang nagbago ang tingin ng lahat kay Zephyr. Hindi na nila siya tinitingnan bilang isang ordinaryong kabataan. Sa kanilang mga mata, isa siyang halimaw sa talento. Isang walang kapantay na henyo. Isang kayamanang maaaring magdala ng bagong kinabukasan sa Alchemist Alliance.
Matapos ang matinding paghaharap ng kanilang mga kaluluwa, unti-unting umatras ang napakalawak na espiritual na presyon ni Lord Longyon. Pambihira. Marahang sabi ng matanda. Sa murang edad mo, naabot mo na ang antas ng 8 bituin. At kahit humarap ka sa aking espiritual na presyon, hindi ka natinag. Bahagyang ngumiti si Lord Longyon. Karapat-dapat kang tumulong sa akin sa pagpipino ng 9-star soul gathering peel. Tahimik ang buong bulwagan. Ngunit sa loob ng katahimikang iyon, parang sumabog ang puso ng lahat sa pananabik. Dahil alam nila ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Nakapasa si Zephyr. Kinilala siya mismo ng isa sa 4 na pinakamakapangyarihang 9-star elixir grandmasters. At hindi lamang iyon. Binigyan siya ng pagkakataong lumahok sa pagpipino ng isang maalamat na elixir. Dahil lamang po sa inyong paggabay. Magalang na tugon ni Zephyr. Walang yabang. Walang pagmamalaki. Ang kanyang kalmadong ugali ay lalo pang nagpahanga sa mga nakapaligid sa kanya. Simulan na natin. Tumanggo si Lord Longyon. At sa isang iglap, nagiba ang aura ng buong bulwagan. Naging seryoso ang lahat. Nakatutok ang bawat mata sa dalawang alchemist. Dahil alam nilang masasaksihan nila ang isang pambihirang sandali sa kasaysayan. Sa harap nila ay nakahanda ang lahat ng kinakailangang sangkap. Ngunit bago magsimula, nagbabala si Lord Longyon. Zephyr, ang 9-star soul gathering peel ay nangangailangan ng napakataas na antas ng kontrol. Kailangan mong ibigay ang lahat ng iyong makakaya. Tahimik na tumanggo si Zephyr. Gagawin ko. Naging mabigat ang kanyang ekspresyon. Dahil alam niya kung gaano kahirap ang kanilang haharapin. Ang 9-star soul gathering peel ay isang tunay na level 9 elixir. Bagamat isang antas lamang ang pagitan nito sa level 8. Ang agwat ng kahirapan ay parang pagitan ng lupa at langit. Isang maliit na pagkakamali lamang. At maaaring masayang ang lahat ng kanilang paghihirap. Mas lalong bumigat ang sitwasyon ng malaman niyang 3 set lamang ng sangkap ang mayroon sila. 3 pagkakataon. 3 pagsubok. At kapag nabigo silang lahat, maaaring mawalan ng pag-asa si Lord Mengzuan. Huminga ng malalim si Zephyr. Unti-unting kumalma ang kanyang puso. Ang race 8 ng elixir ay matagal na niyang kabisado. Ngunit ang tunay na hamon ay wala sa kaalaman, kundi sa pagpapatupad. Swoosh! Isang kakaibang alon ng enerhiya ang kumalat sa buong bulwagan. Kasabay nito, sabay na kumilos sina Zephyr at Lord Longyon. Buzz! 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 Isa-isang lumipad ang mga sangkap sa ere. Napakabilis ng kanilang mga galaw. Parang dalawang maestro na tumutugtog ng isang perpektong himig. Mula sa pagpili ng mga halamang gamot, hanggang sa pagsusuri ng bawat hibla ng enerhiya sa loob ng mga ito. Walang kahit katiting na pagkakamali. Dahil alam nilang lahat, sa antas ng 9-star elixir, kahit pinakamaliit na depekto ay sapat upang sirain ang buong proseso. Sa simula, mabagal at maingat ang kanilang mga kilos. Ngunit habang lumilipas ang bawat segundo, unti-unti silang bumibilis. At maya-maya pa, napansin ng lahat ang isang bagay na nakapangangilabot. Pareho ang kanilang galaw. Pareho ang ritmo. Pareho ang tiyempo. At maging ang daloy ng kanilang espiritual na enerhiya ay halos magkapareho. Para bang hindi sila dalawang magkaibang tao, kundi iisang alchemist na nahati sa dalawang katawan. Napahigpit ang hawak ni Elder Yon sa kanyang manggas. Hindi niya maitago ang kanyang pagkabigla. Napakapambihira. Mahinang bulong niya. Ang kontrol ng batang ito sa enerhiya ng espiritu ay lampas sa aking inaasahan. Ngunit habang namamangha ang lahat, isang bahagyang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Lord Longyon. Para bang may natuklasan siyang bagay na hindi pa napapansin ng iba. At sa sandaling iyon, nagsimulang kabahan maging ang mga elder. Ano ang nakita ni Lord Longyon kay Zephyr? At bakit tila habang tumatagal ang pagpipino ng elixir, mas lalo siyang nagugulat? Posible bang ang kakayahan ni Zephyr ay higit pa sa antas ng isang 8 bituing alchemist? O may mas malalim pang lihim na unti-unting mabubunyag sa harap ng buong Alchemist Alliance? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1467 Ang pag-aalburuto ng Divine Fire Furnace. Talagang pambihira ang batang iyon.
Mahinang bulong ng isang elder habang nakatingin kay Zephyr. Sa edad na 17 o 18 taon lamang, isa na siyang 8-star Elixir Grandmaster. Umiling siya habang puno ng paghanga ang kanyang mga mata. Kung kumalat ito sa iba't ibang akademya at sekta, mababaliw ang mga ito sa pag-aagawan sa kanya. Tumanggo si Elder yon. Ngunit may isang bagay na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Ang higit kong ipinagtataka. Mahina niyang sabi. Ano kaya ang pinagmulan ng batang ito? Sino kaya ang gurong nakapaghubog ng isang halimaw na tulad niya? Tahimik ang paligid. Ngunit walang sino man ang makasagot sa tanong na iyon. Swoosh! Biglang isang malamig na aura ang bumalot sa bulwagan. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Elder yon. Munting Zuanyu. Huwag ka nang maghanap ng gulo. Kasagsagan ngayon ng pagpipino ng elixir. Mula sa di kalayuan, isang pamilyar na figure ang lumitaw. Walang iba kundi si Zuanyu. Ang tagapagmana ng Green Dragon Bloodline. Ngunit sa pagkakataong ito, wala siyang balak manggulo. Elder yon, huwag kayong mag-alala. Bahagya siyang ngumiti. Alam ko ang aking limitasyon. Bagamat may bahid ng kayabangan ang kanyang boses. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang kina Zephyr at Lord Longyon. At habang mas matagal siyang nakatingin, mas lalo siyang nabibigla. Bilang apo ni Lord Mengzuan, nakakita na siya ng hindi mabilang na henyo. Ngunit wala pa siyang nakilalang tulad ni Zephyr. Para bang ang binatang iyon ay isinilang upang sirain ang lahat ng nakasanayang panuntunan. Boom! Biglang umalangaw-ngaw ang isang mababang ugong. Unti-unting bumukas ang dambuhalang Divine Fire Furnace sa gitna ng bulwagan. Sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Buzz! 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 Dahan-daw ang gumalaw ang mga kamay ni Lord Longyon. Kasabay nito, nagsimulang umikot ang napakalaking pagan. At habang umiikot ito, lumitaw ang isang nakakatakot na puwersa ng paglamon. Parang isang higanteng itim na vortex. Handang higupin ang lahat ng nasa paligid nito. Mag-ingat. Mabilis na paalala ni Lord Longyon. Napakalakas ng puwersa ng paglamon ng Divine Fire Furnace. Kailangan natin itong pigilan gamit ang espiritual na enerhiya. Kung hindi, mawawasak ang lahat ng sangkap. Tumanggo si Zephyr. Ramdam niya agad ang panganib. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagpipino, naramdaman niya ang tunay na kapangyarihan ng isang Divine Furnace. Boom! Agad niyang pinakawalan ang kanyang espiritual na enerhiya. Parang isang dambuhalang pader na hamarang sa puwersa ng paglamon. Unti-unti, napanatag ang sitwasyon. Swash! 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 Isa-isang pumasok ang mga mahalagang sangkap sa loob ng pagan. Parang mga bituing hinihigop ng isang umiikot na kalawakan. At sa loob ng Divine Fire Furnace, nagsimulang sumiklab ang mga apoy. Kasabay nito ay mga ugong ng kulog. Parang may nabubuong makalangit na nilalang sa kailaliman ng apoy. Tahimik ang buong bulwagan. Walang sino man ang nangahas magsalita. Maging ang kanilang paghinga ay halos hindi marinig. Takot silang makaistorbo. Takot silang magkamali ang proseso. Ngunit hindi lamang sina Zephyr at Lord Longyon ang kumikilos. Sa isang tabi, sabay-sabay na bumuo ng mga selyo ang mga elder. Unti-unti nilang pinakawalan ang kanilang espiritual na enerhiya. At dahan-daw ang pinatatag ang Divine Fire Furnace. Ito ay hindi na simpleng pagpipino ng elixir. Isa itong sama-samang laban ng buong Alchemist Alliance. Lahat ng pag-asa, lahat ng pagsisikap, at lahat ng panganib, ay nakataya sa loob ng pagan na iyon. Ngunit nang tila maayos na ang lahat. BOOOOOOM. Isang nakabibinging pagsabog ang biglang umalangaw-ngaw. Nagbago ang mukha ng lahat. Nanlaki ang kanilang mga mata. Mula sa loob ng Divine Fire Furnace, isang napakalaking puwersa ang biglang sumabog palabas. Parang isang sinaunang halimaw na matagal nang nakakulong ang nagising. Niyanig nito ang buong bulwagan. Nanginag ang lupa. At maging ang mga elder ay napaatras ng kalahating hakbang. Sa isang iglap, nawala ang katahimikan. At napalitan nito ng matinding pangamba. Ano ang nangyari sa loob ng Divine Fire Furnace? May nagkamali ba sa proseso ng pagpipino? O may ibang nilalang na nakatago sa loob ng 9-star Soul Gathering Pill na pilit kumakawala?
Ang biglaang pagsabog bang ito ang magiging dahilan ng kanilang kabiguan? O ito ang unang palatandaan ng pagsilang ng isang elixir na kayang yumanig sa buong mundo? Abangan ang susunod na kabanata.